Mga ka-crypto, may malaking balita po tayo ngayon para sa isa sa pinaka-popular na meme coin sa market. Kung akala po nyo si Bonk ay puro hype lamang, mukhang hindi na dahil may bagong major development na pwede pong magbago ng laro para sa coin na ito. Ngayon ay pag-uusapan po natin ang unang ever Bonk ATP na ilalunch po sa Swiss Exchange at kung paano po ito pwedeng makaapekto sa adoption, liquidity at market positioning ni Bonk. Kaya yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang Bonk ETP at bakit po ba ito mahalaga. Ayan, ang Bit Capital. Yan, sila po ang magla-launch ng unang Bonk ETP sa SIX Swiss Exchange sa darating po na November 27, 2025. Pero ano nga ba ang ETP na ito? Sa mga hindi po nakakaalam, ang ETP ay para pong fund na sumusunod sa performance ni Bonk gamit ang real-world assets. Kaya pwede pong matrack ng mga investors ang presyo at galaw ni Bonk nang hindi po kailangang mag-expose or ma-expose sa high-risk derivatives o margin trading. Para po sa atin, ang launch na ito ay isang major step. At bakit? Dahil nagbibigay po ito ng regulated exposure kay Bonk para sa mga European investors. Ibig sabihin, mas marami pong tao ang pwedeng makapasok sa market nang walang risk na labis-labis habang pinapalakas po ang adoption ni Bonk sa global stage. Ang mga datos po tulad ng net asset value at daily performance ng ETP ay ilalabas din kaya mas malinaw po ang snapshot ng market activity ni Bonk. Para po sa mga holders natin, malaking tulong ito para makita ang long-term potential at saka stability ng coin. Ngayon ay paano naman po nakikipag-collab si Bonk sa mga kumpanya? Yan, ang launch po ng ETP ay hindi lamang stand-alone news. Halos lahat po ng major moves ni Bonk ay may partnership sa likod. Halimbawa, nitong September ay nag-convert po ang Sharp Technology ng parte ng kanilang 2 million Solana sa Bonk Sol na sinusuportahan po ng financing deal ng Cantor Fitzgerald. Ang kanilang goal ay syempre kumita habang pinapalakas ang liquidity ni Bonk sa ecosystem nito. Dagdag pa dito, nag-submit po ang total capital ng document sa SEC para sa isang Bonk Income Blast ETF. Ayan, malinaw na may tumataas na demand para sa Bonk-based product. Hindi lamang sa meme hype, kundi sa financial instruments na regulated at saka structured. Para po sa atin bilang mga holders at hodlers, ang mga collaborations na ito ay positive signal. Ibig sabihin, mas lumalakas po ang ecosystem, mas tumataas ang confidence ng market, at mas nagiging credible investment si Bonk sa mata ng mga institutional players. Ngayon ay ano naman po ang financial progress ng Bonk Incorporated. Hindi lang sa market products natin nakikita ang paglago ni Bonk. Sa latest press release ng Bonk Incorporated, nag-report po sila ng third quarter earnings na may $1.51 million revenue sa beverage sales na tumataas po ng 1,200% kumpara sa nakaraang taon. Bago po, talo ang kanilang gross profit sa area na ito. Pero ngayon, positibo na. Bukod dito, naayos na nila ang kanilang books, nabayaran ang kanilang mga lumang debts or old debts, at meron po silang $9 million na cash sa end ng quarter. Sinabi po ni Jarrett Boone, ang CEO, na ang kanilang team ay hard at saka work para i-align
ang balance sheet sa expectations ng mga investors. Sa market, ang ibig pong sabihin nito ay si Bonk ay financially stable na po at pwede pong mag-focus sa kanilang growth at saka adoption at hindi sa pag-aayos ng kanilang liabilities. Para sa atin naman, ito po ay malaking confidence boost at indicator na si Bonk ay may potensyal sa pangmatagalan. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang $32 million na Bonk buy? Sa isa pang development ay inireveal po ng Bonk Holdings Incorporated ang kanilang $32 million purchase ng Bonk. Ito po ang pinakamalaking kanilang token buy ngayon. Ang transaction na ito ay nagbibigay po sa kumpanya ng control sa halos 3% ng total supply ng coin. Para po sa market, isang bullish signal po ito. Ibig sabihin may strong institutional interest dito kay Bonk at may mga players na willing pong mag-invest ng malaki. Para po sa mga traders at holders, nakikita natin dito ang posibilidad ng upward pressure sa presyo ni Bonk habang tumataas po ang confidence ng market. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin nito para sa future or hinaharap ni Bonk? Kung pagsasamahin po natin ang lahat ng mga developments, yan po ay ang ETP launch, corporate partnerships, strong financials, at ang malaking institutional buy, klaro po na si Bonk ay hindi na lang basta meme coin. Ito po ay isang expanding utility token na may growing adoption, regulated investment options, at saka credible ecosystem. Kaya para po sa atin, ang opportunity po dito ay malinaw. Mas maraming paraan para mag-invest, mag-hodl, at mag-profit habang nakikita po natin ang ecosystem na lumalaki at nagiging mas sustainable. Pero tulad po ng lahat ng mga crypto setups, syempre may risk pa rin na dapat po nating bantayan. Tulad po ng market volatility at saka speculative trading. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking opinion, ang launching po ng Bonk ETP sa Swiss Exchange ay isang game changer para sa meme coin na ito. Pinapakita po nito na ang Bonk ay lumalago. Yan, lumalago po siya hindi po dahil sa hype. Sapagkat meron po siyang institutional support at nagiging credible player po sa global crypto market. Ang mga investors, traders at holders po natin ay dapat pong mag-observe at syempre maging ready sa potensyal na growth or paglago. Kaya ang masasabi ko po ngayon ay si Bonk ay nasa isang critical growth phase or siya po ay nasa sitwasyon ng isang napakahalagang paglago. Kung ma-maximize po ng ecosystem ang momentum nito, may potential po ito na mag-set ng bagong standard para sa mga meme coin at maging isang sustainable investment. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.